Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Famous Inot at ako ang inyong maging guro sa araw na ito. Ngayon ay tatalakayin natin kung ano ang sanaysay. Ang sanaysay ay isang uri ng pagsulat na naglalaman ng mga ideya, opinyon at karanasan ng isang manunulat. Maaari itong maging formal o di formal, depende sa layunin at target ng mambabasa. May iba't ibang uri ang sanaysay. At alam niyo ba kung ano ito? Ang sanaysay ay may dalawang uri. Ito ay ang formal at ang isa naman ay ito ay di formal. Sa pagtatapos ng araling ito, 95% ang mag-aaral ay inaasahang A. May paliwanag ang dalawang uri ng sanaysay at mga bahagi nito. B. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagsulat ng sanaysay bilang malikhaing pagpapahayag. At ang panghuli ay nababasa ang isang sariling sanaysay na may malinaw na paksang tinalakay. Ano nga ba ang formal na sanaysay? So ang formal na sanaysay ay nailalarawan sa pamamagitan ng objektibo at maayos na presentasyon ng mga impormasyon. Gumagamit ito ng formal na wika, maayos na istruktura, panimula, katawan at konklusyon. At maingat din na pagpili ng mga salita upang maiwasan ang anumang pagkiling o personal na opinyon. Ang layunin ay magbigay ng impormasyon o mag-analisa ng isang paksa nang walang emosyon o personal na interpretasyon. So halimbawa nito ay isang sanaysay na nagpapaliwanag ng mga sanhi ng populasyon sa hangin sa Metro Manila. Ang sanaysay ay magtatanghal ng mga datos, estadistika at mga siyentipikong paliwanag upang suportahan ang mga argumento nito. Iiwasan nito ang mga personal na opinyon at emosyon at mananatili sa mga katotohanan at ebidensya na maaaring maglalaman ng mga graph o chart upang mas mailalarawan ang impormasyon. Ngayon ay alamin natin kung ano naman ang di formal na sanaysay. Ang di formal na sanaysay ay mas personal at malaya. Maaaring maglaman ng mga personal na karanasan, opinyon at emosyon ng manunulat. Mas maluwag ang paggamit ng wika at maaaring gumamit ng mga kolokyal na salita, slang at balbal. Ang layunin ay magbahagi ng isang karanasan, magpahayag ng isang opinyon o magkwento. So halimbawa nito ay isang sanaysay na nagkukwento ng isang karanasan sa paglalakbay sa isang probinsya sa Pilipinas. Maaaring maglaman ang sanaysay ng mga personal na obserbasyon, emosyon at mga saloobin ng manunulat habang naglalakbay. Maaring gumamit ng mga makulay na salita at mga tayutay upang may larawan ang mga karanasan. Hindi kailangan ng mahigpit na struktura at ang focus ay nasa pagkukwento at pagbabahagi ng personal na karanasan. Para naman sa inyong gawain, ay gumawa ng isang maikling di formal na sanaysay na may kaugnayan sa inyong sariling karanasan. Ang paksang inyong sasanaysay ay ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Isulat ito sa isang malinis na papel at tiyaking binubuo ito ng isang talata na may 5 hanggang 7 pangungusap. Para naman sa inyong takdang aralin ay magsulat ng isang sanaysay na may paksa tungkol sa kalagahan ng edukasyon. Narito ang mga panuto. Siguraduhin may malinaw na introduksyon, katawan at konklusyon ang sanaysay. Gamitin ang tamang gramatika at baybay. Babasahin ito sa harap ng klase sa susunod natin na pagkikita. Yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat!